Nabalitaan niyo na ba? Na kinasuhan na nga itong si Senator Rodante Marcoleta, Mike Defensor at ilan pang individual ng plunder at indirect bribery. Naku naman, hindi pa pala safe, no? Ito ang masasabi ko lang, deserve nila yan. Sila yung mga taong nagsasabi na for accountability and for transparency sila. Pero sila pala yung mga may tinasagong baho. May sinabi pa si Montulfo nakakasuhan nga rin daw itong si Bongo at si Mark Villar. Nakita niyo yung post niyan? Napakahaba, hindi ko binasa lahat. Pero yung mga importanteng detalye naman, syempre inabsorb natin. So ito, magiging busy nga daw si Ombudsman Boying Remulla dahil maraming mga kakasuhan dito nga sa mga nai-involve sa flood control. Ayan tignan mo. Kaya pala makasara tong mga senador na to, yung mga mostly na involve alam nyo na, birds of the same feather flock together. Kaya marami tayong aabangan sa mga susunod na araw. At ito, linawin lang natin kung kine-question nila na yung pagsiwalat ni Bongbong Marcos sa issue sa flood control, yung mga anomalya sa DPWH, bakit itong mga DDS hindi kini-question yung 13,000 na accomplishment daw na flood control nung panahon ni Rodrigo Duterte? If I recall the moment na nanumpa si Pangulong Bongbong Marcos, taon 2022 ng June, sunod-sunod po yung naging pagbaha, no? Yung ulan, yung bagyo dito sa bansa. At grabe po yung naging epekto nito sa atin. 'Di ba? Yung mga nasalanta, yung mga nabaha. Grabe. Ibig sabihin ba niyan, yung 13,000 na accomplishment na flood control, walang naging epekto, walang nangyari? Hindi man lang nabawasan yung pagbaha? Parang nadagdagan pa? Tapos nung isiniwalat ni Bongbong Marcos na may mga ganyang anomalya, biglang siya na daw ang masterman. Diba? Grabe, how ironic, no? Paano sila nakakapag-isip ng ganong script, ng ganong narrative, na hindi nila kinikriticize yung nakaraang administrasyon na for all we know, si Digong mismo nagsabi na maraming ghost project sa DPWH. Pero wala naman siyang ginawa. Wala namang aksyon na nangyari. Wala namang mga napanagot. Walang investigasyon. Kumbaga, binanggit lang niya na merong mga ghost, may mga palpak na proyekto. Pero walang naging outcome yung investigation. Walang napanagot. Walang mga nasoling pera. Kaya mapapaisip ka, no? Grabe yung dedikasyon nila, yung dedikasyon ng mga DDS na gumawa ng script at isisi lahat sa administrasyon ngayon. Hindi ko alam kung magkano ang binabayad sa kanila para pagmukain nilang syunga-syunga yung mga sarili nila. Alam naman natin na meron talaga mga utak yan, pero parang sinasadya na lang siguro nila na magpakasyunga-syunga, no? At panindigan na lang yung naratibo nila. Dahil siguro yun yung utos sa kanila, no? Tsaka syempre, 'di ba? Pagka kumbaga inadmit nila 'yan or hindi sila nag-stick sa narrative, magmumukhang sila talaga yung mali. So kailangan na talaga nilang panindigan, 'di ba? Napaka double standard, no? Kaya itong mga kababayan sa susunod na halimbawa may makita kayo, may mga post na galing po sa kabilang kampo, mas maiging i-research natin. Alam niyo naman sanay na sanay silang gumawa ng fake news mameke ng mga post, ng mga picture, ng mga video. So, mas maiging mag-fact check tayo para hindi tayo nabibiktima. No? So, yun lang.